Mga bro, malupit na update mula Subic Bay. Dumating na ang US Navy's Guided Missile Submarine USS Ohio dito sa Pilipinas, at ito ay hindi simpleng courtesy call lang. Ang pagdating nito ay malinaw na pahayag ng Washington na seryoso silang panindigan ang kanilang commitment sa pagpapanatili ng stability at seguridad sa Indo-Pacific region. Hindi biro ang capabilities ng USS Ohio. Isa itong Nuclear Powered Guided Missile Submarine, SSGN, na kayang magdala ng Tomahawk cruise missiles at magsagawa ng Special Operations Deployment. Ibig sabihin, strategic at tactical deterrent ito laban sa mga regional threats, lalo na't highly contested ang ating karagatan. Ang presence nito sa Subic Bay ay nagdadala ng malinaw na mensahe, hindi nag-iisa ang Pilipinas sa harap ng mga agresibong aksyon sa West Philippine Sea. Bukod sa military might, nakikita rin natin dito ang deepened ng maritime cooperation ng US at Pilipinas. Kung matatandaan natin, Subic Bay noon ay matagal na naging tahanan ng US Navy bago ito isinara. Pero ngayon, sa pagbabalik ng mga ganitong klase ng assets, kitang-kita na muling nagiging critical hub ang Pilipinas para sa regional security architecture. Kahit wala pa tayong sariling submarino, ang presence ng USS Ohio ay parang force multiplier na rin para sa ating maritime defense posture. Imagine, kung may joint exercises o intel sharing na isasama tayo dito, siguradong ongat ang ating capability at readiness. Mga bro, ito rin ay parte ng deterrent strategy, yung mismong pagpapakita ng kakayahan para pigilan ng sino mang may balak na manggulo. At kung may isang bagay na malinaw, ito ay nagpapakita na seryoso ang US na tumulong sa atin at sa iba pang kaalyado sa rehiyon para protektahan ang freedom of navigation at ating territorial rights.